Magandang umaga ho sa inyong lahat at pakibati po ang inyong katabi ng magandang umaga. Good morning. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Last week, naalala pa ba yung pinag-usapan natin at pinagnilayan tungkol po sa... nakalimot na. Tungkol po sa divorce. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. At paalala, sinabi na natin ito nung nakaraan, kung kayo'y civil married o kaya'y live-in, magpakasal na kayo sa simbahan. Kasi kayo'y nananatili sa kasalanan dahil hindi ito kinikilala ng simbahan. Kung talagang mahal ka niyan, paninindigan, ihaharap ka sa Diyos, at ipagsisigawan sa buong mundo kung gaano kanya kamahal. Na? So, paalala lamang po yun, ha? Mga kapatid, napakaganda na naman ang ating pag-uusapan at pagninilayan sa linggong ito. Napaka-controversial. Bakit? Sino po ba dito gustong mapunta ng langit? Lahat naman tayo, di ba? Lahat tayo. Wala naman sigurong gustong mapunta ng impyerno. Amen. Pero may paalala ang Panginoon sa mabuting balita. At anong sabi? Mahirap mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Mahirap mapunta ng langit. Pagsusumikapan, magsasakripisyo, may gagawin. At isang paalala, mga kapatid, kung mahirap para sa ating lahat ang mapunta ng langit, hindi po sa akin galing to, ha? Ito ay salita ng Diyos. Ang sabi, mas mahirap ang isang mayaman na mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang tanong, masama bang maging mayaman? Masama bang maging mayaman? Galit ba ang Diyos sa mga mayayaman? Hindi. Hindi. Kasi, kasalanan mo bang ipinanganak ang mayaman? Kasalanan mo ba na ipinanganak ka sa mundong ito na maraming pera yung mga magulang mo, yung pamilya mo? Hindi. Ang sabi lang naman ng Panginoon, mahirap. Hindi niya namang sinabing imposible na mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos ang mga mayayaman. At lalo tigit, hindi niya sinabi, hindi mapupunta sa langit ang mga mayayaman. Walang sinasabing gano'n ng Panginoon. Pero bakit sinabi ng Panginoon, mahirap? Tandaan, sa buhay natin, kailangan naman talaga natin ng pera. Amen? For us to survive, kailangan talaga ng pera. At ang pera, nagiging masaya tayo, nagiging buo ang araw mo, natutuwa ka, pag malaki kita o pag meron kang hawak na pera. Amen? Halimbawa, yung mga titas natin dito at mga nanay, minsan dadaing sa anak, manlalambing, anak, ang sakit ng ulo ko. Bibigyan ka ng gamot. Ito po, Biogesic. Ang sakit pa din ng ulo ko. Naisip na ng anak kung anong solusyon. Tatapalan ng 1,000 dito, no? Ay, magaling na. Malilipat naman sa tuhod. Ay, ang sakit ng rayuma ko. O, sige. Tatapalan ulit ng 1,000. Matutuwa na yung nanay, tatay. Yan naman talaga ang simpleng kasiyahan ng mga tao sa panahon ngayon. Lalo tigit, kapag ikaw ay pupunta ng birthday, no? O kaya anniversary ninyo, madalas, ang mga tao nagbibigay ng regalo. Ngunit, mga kapatid, masaya yung tao kapag ang natanggap niyang regalo ay damit, relo, sapatos, at kung ano-ano pa. Pero mga kapatid, tiyak, mas masaya ang reregaluhan mo kung reregaluhan mo ng pera.
Alam nyo dati, kapag birthday, regaluhan mo ng cake, ayos na. Pero ngayon, sa panahon ngayon pag niregaluhan mo ng cake, nag-e-expect, merong hihilahin. Amen? Sa panahon noon, kapag ang nililigawan mo, o yung nanay mo, bibigyan mo ng bulaklak, ay okay lang. Masayang-masaya na yan. Pero sa panahon ngayon, ibang klase ng bulaklak na ang gusto. Bouquet of money. Kaya nga mga kapatid, sa simpleng mga bagay na ito, natutuwa, nagiging masaya ang tao. Talaga naman, buo ang araw kapag may pera. Masaya ang lahat pag may pera. Kinsenas katapusan, masayang-masaya ang lahat. Dahil sweldo. Donyang-donya. No? Si Jackie, di ba may memes, no? Donyang senyorang-senyora. Pagkatapos ng ilang araw ng sweldo, mahirap na. Bakit? Kaka-Shopee, kaka-Lazada, kaka-online, shopping. Hindi magkandamayaw yung mga rider sa bahay ninyo. Pagkatapos ng ilang araw, pulubi ka na naman. Kapatid, hindi masama na maging mayaman at hindi rin naman maging masama na magsumikap tayo para magkapera. Anong masama? Una, paano mo kinikita? O paano ka nagkakapera? O paano ka naging mayaman? Walang masama din kung nagsumikap ka talaga at kumayod. Pero ano ang masama? Una, kapag gumawa ka ng mali. May mga bagay, mga kapatid, na dinadaan sa maling pamamaraan. Ibinebenta yung sarili. Nagnanakaw. Tandaan, the end does not justify the mean. Kahit gaano pa kabuti yung intensyon mo at sabihin, pampagamot ng nanay mo o pampagatas ng anak mo, kung mali ang pamamaraan, magnanakaw ka, ay maling-mali. Sabi nga sa mabuting balita, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya para mapunta ka ng langit. Yung iba, nang ni-scam. Kaya mag-ingat, huwag kang pindot ng pindot kung ano yung pinapapindot sa'yo. Yung iba, nagpapanggap. Dati, naging trending, may isang seminarista daw na magiging pari at nagbabahay-bahay, nanunulisit. Tanong nyo muna kung totoo. Tumawag kayo sa simbahan. Kasi baka mamaya, ginagamit ang pangalan ng simbahan para magkapera. May mga taong ganun para lang magkapera sa maling pamamaraan. Yung iba, para ma-promote, sisiraan. Para lumaki yung sweldo, sisip-sip sa boss. Yun ang mali. Yun ang masama. Pangalawa, hindi lang kung paano ka nagkapera saan mo ginagamit ang pera mo. May mga tao na ginagamit yung mga pera nila at kayamanan nila sa mga luho. Bili ng bili ng mga mamahaling damit, sapatos, bag, alahas. Ngayon, baka mamaya questionin niyo ako, tandaan ninyo, hindi masama kung paminsan-minsan. Hindi masama kung paminsan-minsan. Pero baka mamaya kasi isang kwarto na punong-puno ng bag, punong-puno ng sapatos, punong-puno ng damit, at mga mamahaling gamit, yun yung masama. Aanihin ng kwarto mo yun. Masusuot ba ng kwarto yun? Nagiging status symbol kasi. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, saan mo ginagamit? Baka mamaya waldas ka ng waldas ng pera mo sa mga walang kahulugang bagay. Sa bisyo, alak, sigarilyo, droga, sugal.
imbes na ipangtulong mo sa mga mahihirap at nangangailangan. Pangatlo, yung iba, sakim at ganin. Ang yaman-yaman na, gusto pang yumaman. Kaya ang mga mayayaman, mas lalong yumayaman. Ang mga mahihirap, mas lalong naghihirap. Kaya may mahirap dahil may mga taong sakim, ganin, at makasarili. Alam ninyo, ipinagdiriwang natin sa linggong ito, ang linggo ng mga kapwa, mga kapatid nating makikirap at dukha. At ganun din, ipinagdiriwang din natin sa linggong ito, ang mga kapatid nating mga katutubo. Dito sa Bulacan, ang mga katutubo natin ay mga dumagat sa DRT. Sa 10 taon na pag-aaral namin sa seminaryo, maraming beses po kaming nakipamuhay sa kanila. At ano pong nangyari? Anong nangyayari? Anong realidad ang nakikita doon? Sila ang una. Sila ang mga katutubo natin. Pero ano ang nangyayari? Sila ang iniit sa puwera. Sila ang hindi pinapansin. Sila ang mga nasa gilid, mga sulok, peripheries. At nandun na nga sila sa sulok, inaagawan pa sila ng pwesto. Ano lang ang meron sila? Lupa. Pero inaagawan pa. Yung bundok, pinapatag, dinadala para mag-reclaim. Yung mga puno, anong ginagawa? Pinuputol. Sinusunog para maging uling. Saan sila mapupunta? Pinapalayas, kinakamkam. Yun na nga lang ang meron sila. Inaagawan pa sila. Dahil sa mga taong ganid, makasarili at sakim. Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, saan mo gagamitin ang kung ano ang meron ka? Kaya nga sinabi ng Panginoon, mahirap. Kaya ka binigyan ng Diyos, kaya ka biniyayaan ng Diyos para ibahagi mo rin ito sa iba. Hindi para lang sa sarili mo, hindi lang para sa sarili mo. Matutong magbahagi. Minsan, may mga ngalabit sa'yo, hihingi ng tulong, sungit-sungit mo. Hindi mo na nga binigyan, hinusgahan at pinagalitan mo pa. Magbanat ka nga ng buto. At hindi lang yan sa mga taong mahihirap at mga pulubi. Ito na naman si Father, no? Pag dumadaan ng buslo, minsan ang hirap-hirap para sa atin, ang dumukot sa bulsa. Ang tanong, saan ba galing yan? Saan ba galing ang meron tayo? Sa Diyos. Bakit natin pinagdadamutan? Alam nyo, isa lang ang pamantayan ko. Kung hindi ka magiging madamot sa Diyos, hindi din magiging madamot ang Diyos sa iyo. Ang mga taong marunong magbahagi, ang mga taong marunong magbigay, ay mas pagpapalain ng Diyos. Amen. Kaya huwag kang magdamot. Huwag kang trabaho ng trabaho at mag-iipon ka. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Aanhin ng pera, aanhin mo yaman mo kung ikaw ay mamamatay din. Dahil hindi naman natin yan madadala sa langit. Huwag kang mag-ipon ng yaman sa mundong ito. Ang pag-ipunan mo, ang yaman sa langit. At paano tayo makapag-iipon ng kayamanan sa langit? Sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga nangangailangan. Tandaan, kung marunong kang magbigay, ibabalik yan sa iyo ng Diyos, siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen.